Magandang araw at magandang buhay sa lahat po ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay may mahalaga po kayong balita na dapat po mapakinggan. At ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at hayaan niyo po akong isalaysay ang dapat niyo po mapakinggan na importanteng balita na mangyayari sa December 2025. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. May mahalagang anunsyo po sa December 2025 na mangyayari at dapat mo po itong malaman dito lang sa aking YouTube channel. So as of this moment po, may kumukuha po ng aking video at gusto ko pong ipaalam sa inyo na si Ruel Mendoza Tanyo lamang po ang gumagawa nito. Sa araw po na ito, isasalaysay ko ang dapat niyo pong malaman dahil marami pong nagtanong sa akin patungkol po sa December 2025 na update kung ano yung mangyayari. Kaya naman, hayaan niyo po akong ibahagi ito sa inyo. But before tayo mag-usap-usap sa ganyang paraan, pwede po akong makahingi sa inyo na i-subscribe ang aking YouTube channel. At sa pag-subscribe po ninyo, makakaasa kayo na meron pong mabibigay na magandang idulot ang aking po mga vlogs para po sa ating mga minamahal na senior citizens. Dahil ang aking advocacy is to really help our senior citizens na maging aware sila sa mga balita na para po sa kanila or mga payout or ano ba yung dapat nila malaman patungkol po sa kanilang mga benepisyo. At isa na po dito na nakatanggap ako ng napakaraming comment. At dito po tayo mag-focus. And if you're ready, let's go ating pag-usapan. Ano ba ang mahalagang balita na dapat pong malaman ng mga SSS pensioners ngayong December 2025? Magandang araw para sa lahat ng ating minamahal na SSS pensioners. At dahil Christmas is coming, ilang tulog na lang, Pasko na. May good news si SSS sa lahat ng ating minamahal na senior citizen. Ano kaya ito? Good news, maaga ang releasing ng 13-month pay at December pension. Ating alamin ang buong detalye. Unang tanong, kailan ba ito matatanggap ng ating mga senior citizen ang 13-month pay at saka yung December pension nila? Mapaaga nga ba? Alamin natin. Pero bago sa lahat, ano ba ang circular number nito or patunay na mayroong tinatanggap ang ating mga senior citizen na 13-month pay at December pension para sa lahat ng ating mga SSS pensioners? According sa circular number 2022-030, ito po ay tungkol sa release of 13-month pay and December pension sa lahat ng ating mga pensioners sa SSS. So ngayon, ito ay nagpapatunay na may matatanggap po ang lahat ng mga SSS pensioners. Pero ang tanong, kailan nga ba ito nila matatanggap? Ating niyang pag-uusapan. Si SSS ay may basihan kung kailan nila i-release ang kanilang pensyon sa lahat ng mga pensioners. Meron po tayong tinatawag na date of contingency. Baka ikaw ngayon ay nagtatanong, Sir, ano po ba yung ibig sabihin ng date of contingency? Madali lang po yan. Kung kailan ka po ipinanganak, yun po ang date of contingency. Pero may tinatawag din si SSS na first batch and second batch. Kung ang birthday mo or birthday ng pensioners ay mula 1 hanggang 15th day of the month, so sila po ay napabilang sa first batch. Pero kung ang pensioner ay ang kanilang date na kanilang birthday ay mula sa 16 to 31, sila po ay belong sa batch 2. Pero ngayon, tingnan natin at alamin natin kung kailan nga ba ang releasing ng 13-month pay at December pension.
Alamin natin ang rules ng crediting. Ibig sabihin ng crediting kung kailan po ihuhulog ang inyong matatanggap na mga benefits mula sa SSS. Basahin natin ito. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, or the 13th month and December pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. Ngayon, tingnan natin ang kalendaryo ng December. Baka atin itong makita kung ano kinakailangan nating tingnan. Babasahin natin ito kung kailan po ninyo matatanggap ang inyo pong pension plus yung 13-month pay. Base dito po sa data na may nakalagay date of contingency, kung ikaw ay belong sa first batch, which is 1st to 15th day of the month, makukuha niyo po ang inyo pong pension at 13-month pay sa first day of December, sa unang araw po ng December. At saka kung ikaw naman ay second batch na may date of contingency na 16 to the last day of the month, makukuha niyo po ang inyo pong pension sa 4th day of December. May nakuha tayong katanungan. Sabi dito, Sir, magandang araw po. Ako po ay isang member sa SSS. Ngayon, ang tanong ko po ay nag-retire ako noong September 10. Yung retirement in advance ko po na 18 months. So, kinuha po niya in advance yung kanyang mga pensyon. Nagtaka po ako hanggang ngayon, wala pang ganyan ba ang SSS? Ngayon November na lang hanggang ngayon, 2 months na kasi po ako, Christian Valerio Specific po, taga-Agusan del Norte. Kung nilamsam mo po ang inyo pong pension, so makakuha ka pa po ng pension after 18 months po kung kinuha mo po lahat-lahat po ang inyo pong pension. But kung ikaw ay nagtatanong, Sir, qualified pa ako na makatanggap ng pension o bonus sa December? So, meron tayong sagot dyan. Ang date of crediting po ng 13-month pension sa mga pensioners na kinuha or nag-availed ng 18-month pension para po sa initial benefit shall be makukuha po ang inyong bonus sa araw po ng December 4. Meron pa dito, Sir Well, kailan matanggap ang 13-month na survivor? Baka schedule sa second batch ang pensyon. Kung ang date of contingency mo po ay 1st to 15th of the month, is unang araw po ng December makukuha po ang inyo pong 13 month. But if you are belong to second batch na may date of contingency na 16 to 31st of the month, makukuha po ninyo ang inyo pong 13 month sa December 4, 2025. May dagdag information po dito. Sabi niya, based on my information, only SSS pensioners the 80 years old can apply the ACOP when I refer these benefits. Salamat po. Opo, yung pong 80 years old and above, but be careful po kasi sometimes si SSS ay magno-notify kahit na hindi ka 80 years old, kinakailangan mo po mag-comply. May tanong pa tayo dito. Matanong ko lang po, kailan ba ni-release ang bonus? Marirelease po ang bonus sa unang araw po ang mga first batch at ang mga second batch po ay sa December 4, 2025. Let me clear this one. Sa December 1 po, ang makakuha lamang po ang yung first batch na may date of contingency na 1st to 15th day of the month. Sa second batch naman po ay sa December 4 po makukuha. But kung mayroon pong delays dahil mayroon pong minsan na talagang matagal po makredit sa inyo pong mga ATM cards, sa kadalan po na ang inyo pong mga ATM ay matagal ihulog po ang inyo pong pension at ang inyo pong tawag dito ang inyo pong bonus, no? Expect po tayo na may delay. Ang dapat na gawin sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensioners sa SSS ay magpa-ACOP compliance. Ano ba ang ACOP? Ano ba ang buong detalye ng
AKOP. Ngayon po, isasalaysay ko lahat ng mga katanungan na dapat ninyong makuha dito po sa AKOP. Papaano magpa-AKOP, sir? Saan ba lakarin iyong AKOP? At sa puntong ito ay gusto kong ilahad lahat ng kanyang kasagutan dahil alam kong siya ay nangangailangan ng kasagutan sa kanyang katanungan. Kung ikaw ay isang SSS pensioner, ang video na ito ay para sa iyo at meron kang dapat malaman. Malaking pagbabago. Then naglabas po sila ng revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or AKOP program. At nakabase po ito sa SSS Circular Number 2023-013. At yan ang balita na ihahayag ko sa inyo ngayong araw dito sa ating content. Ano ba itong sinaad na revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or AKOP program. Pag-usapan natin kung ano ba yung AKOP program, ano ba yung in-revise, at ano yung dapat mong malaman na pagbabago dito sa AKOP na programa. Let's go! Para sa kalaman ng lahat, ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay para sa lahat ng retirees, residing abroad, permanent total disability pensioner, survivor pensioners, dependent, minor, or incapacitated child or children and their guardian shall be required to report for the Annual Confirmation of Pensioners Program or AKOP. Ano nga ba ang ibig sabihin ng AKOP? So ito ay para sa lahat ng mga pensioners na kinakailangan nilang mag-report sa SSS para update at ma-ensure na mapanatili at mapatuloy ang kanilang monthly pensions. And subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance sa RA 11100 or Social Security Act of 2018. So kinakailangan gawin nito ng mga pensioner nung nasabi ko kanina. Sino-sino nga ba ang required na mag-report for their AKOP? So unang-una ang mga retirement pensioners residing abroad. Pangalawa, yung total disability pensioners. Pangatlo is yung death or survivor pensioner. And pang-apat is dependent child or children under guardianship. And panglima is retirement pensioner residing in the Philippines who are 80 years old and above. And actually, ito yung isa sa mga ni-revise kasi noon kapag 80 years old ka, exempted ka. Ito ay binalik ngayon ni SSS na starting this March 2024, lahat ng mga 80 years old and above na nakatira dito sa Pilipinas na SSS pensioner, kinakailangan na po mag-file ng annual confirmation of pensioners. Pero sa mga below 80 dyan, na may some notification si SSS na pwede kayong paanuhin ng AKOP. So in a certain circumstances lang po yan, pero hindi siya required. Kasi nagbe-verify yan si SSS kapag need ka mag-report for AKOP and need ka mag-report sa SSS at mag-notify siya sa inyo, then you need to do it. So kailan ba dapat mag-report kay SSS for AKOP? So every month of birth of the member, retirement of total disability pensioner, deceased member for death and survivor pensioner, member or deceased member for dependent children under guardianship. Yan po yung impormasyon. So, every month birth sa member na nakasaad dito sa so wag niyong kalimutan na nakasaad na dito yung dapat nating malaman o kung kailan ba tayo magre-report sa SSS for AKOP. Baka kayo nagtatanong, sir, pwede po ba kaming mag-advance ng pag-comply para sa AKOP? Yes po, allowed po na mag-comply sa AKOP ng mag-aga 2 months before ang birth month po. Yan po ay nakasaad sa bagong revised na guidelines sa SSS. Paano ba mag-report for AKOP sa SSS? Pwede mag-report with personal appearance and pwede din mag-report without personal appearance. So medyo hindi siya clear, no? So let me elaborate this. Okay, pwede ka pong mag-report
through personal appearance. So, ang ano pong ibig sabihin yan? So, pwede kang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo, and ang tawag po doon is over the counter. Yan po ang unang pwede nating gawin. So, kung hindi ka makapagpunta doon sa mismong area ng SSS branch, pwede po tayo mag-video conferencing. But, sa sinabi ng isang personnel ng SSS, meron po silang pilot testing, or ibig sabihin, hindi pa lahat ng branches ay pwede nito, but limited pa po yung mga pwedeng video conferencing kasi naka-pilot testing pa nga. And pwede ding without personal appearance. So, ang without personal appearance, so hindi kinakailangan yung presensya mo. So, pwedeng mail, kaya may makikita kang mailbox sa sa SSS branch, yan, pwedeng ilagay mo lang doon. And also, pwedeng electronic mail, so kagaya ng email, so Gmail, pwede din yun. Pwede kang mag-send ng concerns, or pwede mong isubmit ang report mo for ACOP sa SSS through email. And also, pwede din yung guardian. Example, yung tao mismo ang hindi makapunta sa area kung saan ang SSS branch, pwede namang authorized person, as long as that authorized person is you are fully trust with, no? Yan po ang paano ko po mag-report sa ACOP for SSS. Ngayon ay dadako na tayo kung ano ba yung mga requirements na dapat mong i-prepare para sa ACOP compliance. Una, yung ACOP form, kinakailangan i-filled out mo yun ng tama para mas okay. And also, IDs kinakailangan, and chest photo. Sir, bakit may ganun? May chest photo. So, ang chest photo is para yung ito sa mga without appearance. So, example, sa email, ito ay kinakailangan talaga. So, ano ba yung gagawin? So, mag-picture lang po na may hawak na magazine or news stroller, yon. Pero kung personal naman pong pupunta doon sa area, di na po kailangan. So, ito ay para lang sa mga without personal appearance or hindi makapunta sa area. And also, for video conferencing, so, ang gagawin lang po ni member is mag-appoint siya ng call and request sa SSS personnel mismo. So, ano-ano ba ang mga required information during sa ACOP compliance? So, ito po ay dapat nyong bantayan at dapat nyong i-include ng mga informations kasi kinakailangan po ito. So, una is SSS number of member or deceased member. Pangalawa is SSS number of surviving spouse and dependent children who are 18 years old and above. Kasunod na po nyon is home address, mailing address, email address, mobile number, PhilSys number if available po. So, kinakailangan po lagyan lahat ng active at ginagamit po ng mga information dito kasi yun po yung basihan nila if there's something na kinakailangan pong kausapin ng SSS, and also para makomplete nyo din ang mga required for compliance at wala kayong mga mali. So, ano mangyayari kapag hindi ka makapakomply ng ACOP sa SSS? So, non-compliance will result to automatic suspension ng pension. So, benefit for 1 month. So, hindi ka na po makapagtanggap or mahinto siya. And babalik lang po yun kapag matanggap nyo na po yung makapag-comply na po kayo sa lahat na kinakailangan para sa ACOP na requirements. Kasi kinakailangan po kasi na meron report yearly para naman po malaman ni SSS kung kayo po ba ay active or kayo po ba ay merong mga report na binigay. And also, meron tinatawag na automatic cancellation. Ito ay mangyari sa isang pensioner, or what I mean sa pension mo after 2 years from the month of suspension. Yung hindi ka talaga anong tawag dito na comply sa
yung AKOP na yearly na ginagawa, so maaaring may tinatawag na automatic cancellation. So yung mga na-cancel naman po, kapag makapagbigay po kayo ng documents for AKOP report, so mababalik naman po yan yung inyong pension. And kapag kailan po ba may babalik kung cancel na yung pension? So mababalik na po yan kapag comply na, and after 2 months po yung maibalik po. So baka may mga nasa States or nasa abroad ngayon na mga pensioner, so paano ba sila mag-process ng kanilang AKOP? So pwede nyo pong i-process ang inyong AKOP through email po, kagaya na sinabi ko kanina sa video. So yun lang po yung process or yung mga documents na needed po ninyong ipasa, i-submit sa email po. And yun, pwede po kayo maka-comply ng AKOP through email. Siguro klaro na po lahat ng mga balita na dapat nyo pong malaman patungkol po sa December 2025 na mga anunsyo para sa ating mga minamahal na mga senior citizens. And if you have some question po, kung meron ka pang mga gustong ipapasagot, I am much willing po. Just comment down below at let's help one another to really know what's the details and information that we should know. Si Roel Mendoza Tanyo po ito, at salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye-bye!